DZXL na si Attorney Edward Chico. Magandang hapon, Attorney Edward. Si Alex po ito. Magandang hapon naman, Alex, at magandang hapon din sa ating pong mga tagapakinig. Ayan, alam nyo naman po siguro yung mga nangyayari ngayong araw, Attorney Edward. And syempre, unahin po natin yung nangyari po kay Marcoleta, na naaresto na po ito at ngayon po ay nasa krame na. Ano po yung patungkol po dito, Attorney, ano po yung proseso ng Sandigan Bayan Warrant para po dun kay Marcoleta? Para po maintindihan po natin. Yung proseso naman yan, kapareho din ang proseso sa isang ordinaryong korte kapag nag-file na ng information ang ombudsman or DOJ, di ba, as the case may be sa korte. Ang gagawin ng korte, titignan nila kung meron bang probable cause na talagang i-indict yung individual, and on that basis, pwede sila mag-issue ng warrant of arrest. At kung na-issue na nga yung warrant of arrest at voluntaryo namang sumuko si Marcoleta, di dadaan siya sa usual process, and take note, it's non-bailable. Okay. So kung gusto niya makalaya, hindi siya makakapag-post ng bail. The only way you can do that is to file a petition to be allowed to post bail. Ang reason niya, the evidence of guilt is not strong, pero it takes time kasi magprepresenta siya ng ebidensya. Okay. Very clear sa rule na the court cannot rule on any petition for bail unless you really go through presentation of evidence. Kaya sa kaso ni Marcoleta, kung gusto niyang makalabas, bibilang siya talaga ng panahon. Ang problema, kapag busy din yung Sandigan Bayan, ang daming dinidinig o ang daming ebidensya, may mga pagkakataon, inaabot ng 1-2 taon, hindi ba? O 8 buwan, mukhang hindi na mangyayari yun, bago makalabas. So it will actually be very, very difficult for him to be able to go out, even if he files the petition. Okay. And ano pong masasabi nyo? Malaki bang impact nito sa INC and sa gobyerno, Attorney? Well, interestingly sa INC, for the very first time na turn down sila. Kasi yung mga ganyang bagay, normally nahihimas nila yan because of their black voting system, hindi ba? Opo. Lagi silang napipibigyan. Historically, nakita natin may mga posisyon sa gobyerno na nasisecure nila, hindi lang sa ehekutibo, may mga diplomatic officers sila, hindi ba, among others. Pangalawa, kapag merong issue, they could basically impose their will to a certain extent. Naalala mo ng 2015 nung may internal conflict sa Iglesia, di ba? Yung mga expelled members nagdemanda ng kaso for illegal detention and harassment against the INC leadership. If I'm not mistaken, nagrally sila 5 araw din nun eh. And the DOJ was actually forced to dismiss the cases. And this time around, 3 araw silang nagbabad sa ulan at init ng araw. And yet, the ombudsman still decided to file the case. Ibig ba sabihin yan, sira na ang relasyon? Well, not necessarily. Ibig lang sabihin, committed yung gobyerno na ito sa kung ano yung gusto nilang goal nila with respect to all these issues. Yun lang, it's a bitter pill to swallow kung ikaw ang iglesia kasi hindi mo inaasahan na natanggihan ka. Diba? Sa isang tao na laging napagbibigyan, minsan magtatampo kapag biglang hindi na pwede, hindi ba? And that is an issue na talagang pagdadaanan nila. So, pwede ba itong pagsimulan daw po ng mas malaking gulo o rally ng grupo? Tingin nyo po? Yes. Pwede nilang gawin yan. I mean, wala namang pumipigil sa kanila. And usually, yung demonstrasyon at ang pagrarally, yan na lang ang tanging paraan para makapag-ingay at makapagbigay ng boses sa taong bayan. Kaya lang, dahil nga sobrang polarized ang Pilipino, sobra tayong hati, I'm just hoping ma-handle yan properly. Kasi halimbawa, gusto nilang magkaroon ng malawakang demonstrasyon, tapos ayaw silang payagan, ayaw bigyan ng permit, hindi ba? Tapos magpadala ng kapulisyahan, baka magkaroon ng tensyon, nakakatakot. So I'm just really hoping that if they would go out, i-allow na lang sila na magpahayag, by the way, in keeping with our right to freedom of expression. Sa kaso naman ni Sara Duterte, ganun din, very polarized. May dahilan kung bakit may 6,000 pulis na pinadala sa Senado. Nang time ni Corona, wala naman, di ba? So bakit may 6,000 pulis? Kasi nga, alam natin, hati yung taong bayan eh. Opo. Ang problema lang dito, dapat ma-handle talagang maigi. Kasi ayaw natin magresulta sa isang bagay
na medyo nakakatakot kasi ang dami na natin pinagdaan ng ganyan, nakakapagod na rin, di ba? Yes, sir. And naniniwala po ba kayo yung pagdating naman po kay Marcoleta, naniniwala po ba kayo nga pagpapakulong siya o hospital arrest? Hindi natin alam kasi diskarte niya yun, hindi ba? Naalala mo si Bonoan, nakitang matanda na siya, may sakit siya, pinayagan siya Opo. na mailagak sa ospital. Kaya lang, ang diferensya ni Bonoan at saka ni Marcoleta, si Bonoan medyo malapit sa gobyerno, yung sa ginawa ng state witness, hindi ba? Kabaliktaran si siya, Marcoleta. o siya hindi. So, syempre, alam naman natin, iba yung tinitignan sa tinitigigan. Ang maganda na lamang, and I think this works well for him, pwede siyang humingi ng nasabing petition sa Sandigan Bayan. At alam mo, hindi ko naman pinagtatanggol ang korte, no, bagamat lagi nating sinisisi ang korte. Opo. Ang mahistrado, for the most part, lagi nilang ginagawa yung tungkulin nila. They're actually evidence-based. Lalo na sa Sandigan Bayan, nakita ko yung mga justices dyan. Hindi ko sila nakita na natakot. O kung meron mga issue, syempre hindi natin ma-elis yan. But for the most part, I would assume naman they will dispose of any petition filed judiciously and fairly. Okay. And tingin niyo po ba may kinalaman itong Marcoleta case sa impeachment ni VP Sara ngayong araw? To a certain extent, kasi kaalyado niya si Sara Duterte. Kasi kung hindi naman niya kaalyado, nasa mayorya siya, malamang hindi naman siya i-arrestuin. Si Joel nga, hindi ba nakaka-attend pa ng mga prayer rally at nakakapagawa pa ng mga TikTok videos lately. So, given naman yun. Pangalawa, magiging issue yan doon sa komposisyon ng impeachment ng senator judges. 8 na lang ngayon ang minority. Kapag may motion na final ka, ang nag-rule presiding officer. Kapag kukontrahin mo yan, pwedeng i-overturn ng simple majority vote. Ilan yung simple majority vote? Ilan lang sila? Di talo yung 8 ng 12. So, lahat ng desisyon ni Gatchalian, ibig sabihin, mahirap na i-overturn. Kasi he's got the numbers. Pangalawa, baka ipilit nila yung issue na dapat bawasan na yung votes needed to convict Sara from 16 to 14 dahil 21 na lang naman. Ang tatlo is outside the coercive power or jurisdiction of the Senate, parties of the impeachment court. Baka sabihin nila, pwede 14 na lang. So may mga implikasyon din syempre yung pagkawala niya. At higit sa lahat, alam mo naman si Marcoleta, minsan kahit wala sa tono at wala sa hulog, maingay. Hindi ba? Maingay po talaga siya. Kung ikaw ay impeach, kung ikaw ay nandun sa minorya, nakakamiss din yung ingay niya, hindi ba? Pagka nga minsan nagagalit siya, nakikita mo, nanginginig pa siya. Ang ilang gumagalaw yung buhok di ba? Pero ako pinagpapatawa lang, pasensya na po kayo sa mga nakikinig po. Ako po isang stand-up comedian din kasi. Kaya minsan nilalighten ko lang yung mood. Pero yan yung mga implikasyon kung wala siya. So hindi na po counted yung vote niya, pati yung mga lalo na ni Senador Jinggoy na nasa kulungan na rin. And how about Bato po? Ang impeachment rules kasi klaro naman na dapat present ka for you to be able to cast your vote. Pangalawa, although impeachment ito, hindi naman Senate, but even the Senate rules itself relative to the ordinary business of the Senate, pwede ka lang mag-online or mag-Zoom participation kapag ka may national emergency or force majeure. Okay. Dito, hindi naman yung pasok. So, talagang 3 bilang ang wala na. Opo. So, yun nga po. So, ano pong inaasahan natin na kung bawas na rin po yung mga senador dun po sa magiging trial po kay VP Sara? Well, in terms of the proceeding, medyo dehado syempre yung depensa dahil yung mayorya ay nandoon sa kabila, di ba? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Sa totoo lang, talagang it's a numbers game at iba talaga yung tinitignan sa tinititigan. Kung sa totoo lang, kung hindi naman naalis sino nga yung nangako ma'am ng 10K tapos hindi pa rin binibigay? Si APC? Ayaw si Cayetano. Diba? Kung hindi naman siya naalis, nasa kanila naman din yung majority, diba? Sila rin yung magkocontrol ng impeachment trial. So let's face it, dahil nagkaroon ng pagpapalitan ng liderato, medyo disadvantages yan doon sa depensa. Talagang ganun, wala naman silang magagawa. Ngayon, ang tanong na lang yung issue ng conviction. Yun yung pagtatipatihan sa korte kasi syempre ipipilit ng kampo ni Sara 16 dapat yan, hindi ba? Opo.
O, yun ang magiging issue doon. Abangan ang susunod na kabanata. Ako, kailangan ko na namang maglabas ng popcorn at kasi para ako nagbi-binge watching. Teleserye, attorney. Sa Alam mga, mo na yan. Reality oo show nga, to. iba din yung mga lintik na yan, ano, na-entertain tayo. Oo nga eh. Ngayon, di na tayo nakapag K-drama. Sila na yung inaabangan natin araw-araw, di ba? Ito And, pa nga, di ba, issue pa oo. nga, inaabangan ng mugshot kung meron daw bang week Ay, or wala. yun nga po, susunod ko sanang itatanong po sa'yo. Yung mugshot po ni, inaabangan po natin yung mugshot ni Senator Marcoleta. Yun po ba ay dapat, dapat ba na nakasuot yung kanyang, di ba may ano siya? Hindi naman yun wig, di ba? Yung tawag doon. Talagang nilagay na yung hair niya. So, Siyempre, kung implant, hindi naman pwedeng oo, tanggalin yun. Pero linawin ko lang yung PNP manual. Ano. Sa PNP manual kasi sa pag-booking at pag-aresto ng isang akusado, Mm-mm. yung mugshot, pinagbabawal yung anything that would alter your appearance for identification purpose. Okay. Kaya bawal yung naka-face mask. Kung maglalagay ka ng buhok na mahaba, bawal, baka maiba itsura mo. So, dapat O kaya kung saan po maglalagay sila ka ng nakilala? salamin. Eh, ang problema kay Marcoleta, nakilala nating may buhok. Baka Opo. pagka tinanggal mo, mas awkward. Baka iba na yung tingin, baka umiba Baka na yung... nga, Mm. baka hindi na ma-identify pag panot, hindi ba? Kasi kilala na natin siya makapalang buhok. Opo. So, dapat po ba ilabas o hindi ilabas ang mugshot ni Senator Marcoleta? Kasi yung kay Senador Jinggoy nilabas, di ba? Eh, syempre, hindi mo naman napipigil yan na talagang kung mailalabas. Ay, mailalabas naman talaga kasi hindi naman libelous kung na-publish yung mugshot because it's a factual post, ano, na talaga namang inaresto ka at meron kang mugshot. And It nasa would have been a process different- yan. It would have been a different story kung pag nilabas yung mugshot, sinabi mo guilty na to, and then that's libelous because he still enjoys the presumption of innocence. Okay. And tingin nyo naman po ngayon sa impeachment ni VP Sara, tingin nyo po ba ay dadalo siya? Kasi dati meron po siya, attorney, na statement na kapag umabot na daw po ng Senado, dadalo daw po siya sa impeachment trial. What do you think po? Well, syempre, discarte naman yan. She doesn't have to appear naman all the time, hindi ba? And in fact, she doesn't even have to participate. Iba naman din kasi yung impeachment court ay, unless of course, baguhin nila, requiring her to participate. But I'm pretty sure at some point, if she needs to present evidence, she'd be compelled to actually take part and sit down as a witness, di ba? Kasi naalala mo kay Corona, ganun din naman yung nangyari. Opo. Ang problema lang kasi dito, ang hirap lang niyang galawin talaga right now kasi happy yung taong bayan. Yung panahon ni Corona, pinanonood natin yan dahil una-una sa lahat, wala naman din tayong ibang napapanood noon. Talagang yun lang yung TV, inukupan na nila yung espasyo. Pangalawa, kahit invested tayo, hindi naman tayo hati noon, no? Hindi naman tayo magagalit kung convict siya or hindi, So we're just curious, hindi ba? Pero dito sa kaso ni Sarah, any wrong move can result into something, kumbaga, undesirable, hindi kinakailangan or not needed. So kaya sana lang, ang request ko lang, yung mga senator judges, kung ikaw man ay minorya or mayorya, alam ko naman na meron na kayong paninindigan, but I'm still hoping against hope that everything at the end of the day would still be evidence-based. Evidence that is admissible, evidence that is not forced, evidence that would truly establish wrongdoing to convict the Vice President. Yes, sir. Sana, yun ang manaig sa kanila. Pero feeling ko hindi. May na po pala kayo. May conclusion. Ay, sir. Mapapaplastikan pa ba tayo? Ikaw naman. Sir, ito na lang Sir, bakit po sa kabila ng nito, yung halimbawa may trial na ngayon may impeachment na, i-impeach na si kumbaga first day ng impeachment trial ni VP Sara, pero malakas pa rin po sa mga survey itong si Vice President. Bakit po? Bakit malakas pa rin? Kasi may solid votes kasi siya talaga. Meron siyang solidong base na marami na naman pag-aaral ang ginawa. Marami na ring surveys na pinakalat. Even nga yung the non-commissioned ones, ano? Even yung mga objective ones, malinaw na may bilang naman talaga. May dahilan kung bakit right now pinag-uusap. May dahilan kung bakit magkakamping ngayon yung mga LP, yung kakamping, yung Dilawan at si BBM, hindi ba? Kasi
alam nila na mabigat yung kalaban nila kasi kung Opo. hindi sila magkakampi-kampi, mahirap talunin. And that's the existing reality eh. Kaya nga yung paghawak ng impeachment is a critical step to determining whether or not we can maintain peace or it's something that would result into chaos. Sana wag naman. Okay. And attorney, ano pong mensahe nyo sa taong bayan na nag-aabang din ngayon? Ano po bang dapat naming asahan? Ay, di syempre, maglabas kayo ng popcorn kasi ma-entertain din naman talaga kayo, no? Mm-mm. Mula doon sa mga prosecutors at mga abogado ng depensa hanggang dun sa mga minority at majority senator judges, marami kayong makikita ang kakatawanan dyan. Merong hindi marunong magsalita, may hindi nakakaintindi, may masyadong magaling, may masyadong madrama, may umiiyak, may nonchalant. Hindi kompleto ng ingredient eh. Pero sa bandang uli, it's really all about accountability. And accountability is not based on gut feel. It's not based on biases, but it's actually based on evidence. So pag hindi napatunayan, tanggapin natin kung ma-acquit. Kung napatunayan naman, tanggapin natin kung mako-convict. Now, if it's a numbers game, wag ho din tayo masyadong magalit kasi kahit Korte Suprema, sinabi naman numbers game yan eh. Mm-mm. So kung talagang yung mayorya gusto siyang i-convict, kahit ayaw ninyo, ang suggestion ko, respetohin natin kasi Okay. nakakapagod na yung lagi tayong nagugulo. Mm-mm. Hindi ba? Ayoko na din yung pag dumadaan ako sa EDSA, 3 oras ako lagi naiipit. Diba? Mhm. Opo. And attorney, maraming pong salamat sa palagi nyo pong kumbaga palagi kayong nandito para sa amin habang itong mga grabe yung mga nangyayari pong sa ngayon. And of course, sana sa susunod po ay available pa rin po kayo. Thank you so much, Attorney Edward Chico. Napansin ko nga ma'am, dapat nga may bayad na ako. Joke lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po si Attorney Edward Chico, mga kasama. At nakapanayan po natin patungkol pa rin po sa Marcoleta issue ng